Welcome back sa panibago nating episode mga kamarites. Ayan, legit na marites lang ha, walang eklabo-eklabo lang. No? Kamusta po kayo? Sa mga OFW pong may balak magdala ng ganito, hand mixer, nako, ingat-ingat lang muna. No? Sige, intro muna tayo. Okay, baka po mamaya sabihin nyo, lahat na lang chine-check. Siyempre, hindi naman po lahat. Hindi naman lahat ay hinaharang. Okay, sa airport. Pero bago natin pag-usapan ito nangyari sa airport natin, pag-usapan na muna natin, ay hindi pala airport natin yun. Pag-usapan na muna na itong nangyari sa Delta Air. Nabalitaan niyo yan, nag-upside down eh. We just landed. Our plane crashed. It's upside down. Fire department's on site. Upside down. Everybody, most people appear to be okay. We're all getting off. So going on. My goodness, kapatid. Nadulas yun eh. Nadulas sa, napansin nyo, snowy, di ba? Snowy yung area, yung pinaglandingan nila. Bumaliktad. Ito po yung isa pasahero sa loob. There was just a plane crash. Oh my god. Grabe yun, Kahit naman siguro. Mabuti na lang naka-seatbelt ang mga pasahero. Kung hindi naka-seatbelt yun, yari tayo dyan. Basag-basag yung mga mukha nyo dyan. Ikaw ba naman mag-flip yung eroplano, di ba? Yung mga gamit-gamit nun sa taas, naglaglagan. Buti naka-seatbelt ito. Pansinin niyo po naka-seatbelt siya, no? Ay, nako. Ito, dito tayo. Nangyari po ito sa India. Yan. Sa inyo po yan. Sa bansa ng boyfriend mo. Sabi dito, February 8, 2025, 893 grams of gold worth 77 lakhs found inside 2 mixer grinders. My goodness. Panoorin natin. Alright. Ito yun. Gold-plated o gold talaga yan? White gold yata ito. Hindi, may gold dilaw-dilaw. Ito yung nasa loob. Ay, oo nga, no? Binuksan nila. Yung mahawak dun sa Dynamo ba yun? Dynamo ba tawag dun? Yung parang yung parang kable-kable. Grabe, no? Mauutak talaga. Ito po, galing po ito ng Riyadh, Saudi Arabia. Ayan po, Tingnan yung caption, no? Riyadh, Saudi Arabia. Interception of passenger on flight XY46 from Riyadh, Saudi Arabia. On a basis of spot profiling a female Indian passenger aged 58-year-old traveling from Riyadh to New Delhi on a flight number XY46 dated February 7 or 8 was intercepted at the exit of the Green Channel. During X-ray scanning of the baggage, suspicious images were observed, prompting a detailed examination. Upon thorough physical inspection of the baggage, one of yellow metal cut piece weighing 466 grams was found concealed inside a mixer. Grabe ito. Tinago nila, no? Ayan, 427. Plus or minus siguro ito. Damn. Ito, 466 nga, Grabe, no? Dalawa. Ito yung isa. Isa naman ito. Dalawa. Yung isang puti, Ito naman, itim. Saan niya nalagay dito? Doon din. Binuksan nila.
Napakalupit naman nito. Grabe, no? Wala akong masabi. Wala akong masabi. Sabi ni Grabe, oh. Mabigat yan. Gold. Gold nga. Ano, method of concealment suggests an attempt to bypass standard detection measures likely intended to evade customs duty and smuggle precious metal into the country. The recovered metal piece has been seized and further investigation is being conducted to establish the passenger's intent, sources of procurement, and possible involvement in larger smuggling network. My God. Grabe. Wala tayong masabi dito, no? Kaya sinasabi ko po sa mga OFW, wala naman ng masama kung magdadala kayo ng ganyan. Pero the best and possible, safety possible na pwede nyo pong gawin is ipadala nyo na lang sa Pilipinas through cargo. Through cargo. Pero yung mga ganyan, delikado yan. Pakahirap po, no? Imagine mo, no? Kung sa India ho, nag-check sila ng mga ganyan, what more pa kaya sa Pilipinas, di ba? Kaya yung pong investigation na ginagawa sa Pilipinas, huwag nyo pong mamasamain. Tingnan mo yun sa India, kung ano-ano mga pinagpapasok nila sa bansa nila, no? Galing pa na Riyadh. Imagine mo yan, galing pa ho na Riyadh yan. Ganyan ang ginagawa nila sa bansa nila. O kulong din yun. Kulong din po yun. Kaya yung mga OFW po, pag kayo po ay pinagsasabihan na sumunod sa mga ganito, regulasyon, sumunod na lang, huwag na po magdaldal. Kung Pilipino yun, tapos sa India pag ginawa, di yari ka. Di imekos-mekos ka doon, di ba? Minsan hindi ko talaga maintindihan yung mga Pilipino, bakit? Kayo naman talaga, ewan ko. Kung ano mga huwag ko kayo sasamahan ng loob pagka ganun. Binibigyan ko kayo ng rights na magdala ng kung ano-ano sa Pilipinas, pero may limit. Yun ang sinasabi ng may limit po. Sa mga OFW po dyan, wala ako sana samahan ng loob. Siguro naman wala akong Pilipino magdadala ng gano'n. Meron ako magdadala ng gano'n. Nung nakaraan, ulo ng buhaya naman sa India na naharang, di ba? Naalala niyo yung video natin na yun. Tapos ngayon, ito. Ay, nako. God bless everybody. Buhay kayo.